Ito yung tinanim natin na sayote, ito yung nabubuhay. Nag-viral ito. If not mistaken, 300,000 views ito. Pero daming bashers, sabi nila hindi daw ako marunong magtanim. Bakit? Ano bang tinanim ito? Yung udlot manis Bisaya. Siyempre yung kanyang laman tulad nito. So, we'll plant another one. Kasi ako may principle, subok muna bago suko. Sinubukan natin dito. Because yung altam is 300 to 400 above sea level ang ating uh, height dito to the sea level nga. 300 to 400. So hindi masyadong mainit, hindi rin masyadong malamig, katamtaman lang. Pero dahil yung mga tanim natin will produce oxygen and it will absorb pollutants from the surroundings. Pag itong lahat ng tanim ko lalaki, tulad nito, lalaki na, ito namumunga na ngayong avocado, may jackfruit tayo dyan, pang lumber. Alam nyo, this place becomes cooler and cooler. Wala namang ibang talagang magpa-cooler ng kapaligiran. Kung sa bahay mo aircon, pero dito sa sa farm, simple tanim, walang iba. So, how to plant this? Let's do it again. Alikators. Kasi yung pagtatanim ng sayote, madali lang. Ano ang hirap? Yung tamad ka, ang hirap talaga. Kasi yung pagtanim is logical yun. Anong logical? Gamitan mo ng utak. Yung iba nga, binabasa ko, kasi akala di daw ako marunong. Nabubuhay nga. Pag hindi ako marunong, hindi ito mabuhay. Joe Motors. Tutos o. Kasi dalawang paraan ang pagtatanim ng sayote. Yung pinahiga at saka pinatayo, it's like kawayan. May nag-comment sa kawayan. Ang dami kong kawayan dito. So marunong akong magtanim kasi marami akong kawayan dito. Pero yung iba, palos-dalos ng komentaryo kahit di nila alam yung katotohanan, hindi buo. So there are two ways to plant sayote. Sayote means sayo ako ate. Yun ang ibig sabihin, sayo ako ate. Either ipahiga mo or ipatayo. Yung iba, sabi nila, huwag daw ibaon totally sa lupa. Pag mabubuhay ito, lagyan natin ng baybahay na kawayan. Marami tang kawayan dito. So, ganito lang. Butasan mo to. Tingnan yung lupa dito, napakataba. Walang tatalo sa lupa ko. Entire Bohol, base sa sorbing ginagawa namin, we are the only mountain resort na napakayaman ang ating lupain. Merong sariling buhangin dito at lahat ng tanim ko dito namumunga talaga. May sariling bato dito. At ito'y bundok, hindi ito plain. Iba ang tiri natin. May turista nga tayong umakyat doon sa taas. So, taba ang lupa. Meaning, this place is designed talaga to become a farm resort. Kasi may mga taong gusto nilang tamnan ng isang lugar kahit ayaw ng tanim, pinipilit, kaya hindi nag-prosper. Ganun ang buhay, huwag mong pilitin talaga. Kasi lahat nakadesinyo nasa kamay sa Panginoon. Bakit? Matthew 10:29, dumaan man sa kanyang kamay. So, how to plant this? Pwede patayo, pwede rin pahiga. May nagsabi, bakit daw tinatabunan ko? Pakita mo, Tors. Ito, pwede ganito. Walang makialam sa iyo. Ang sarap nga sa buhay na walang makialam. Walang magdikta. Tulad ko, I'm not turning 85,000 ngayon. May iba, sinabi nila, aalis daw sila sa Facebook page ko. Bakit ako nag-promote ng mga politician? Siyempre, isang bansa lang natin. At sino bang nagsabi na bawal ako kung pwede sa iba? Pwedeng iba, ako hindi. Anong dahilan? Bakit pwede sila, ako hindi? Yun ang ibig kong sabihin. Huwag tayong magbanta kasi hindi naman ko takot na iwan ako ninyo. Karapatan mo yun. Pero, yung diktahan nyo ng buhay ng iba, tulad ng iba, diniktahan nila ako, wag ganon. Mali yun. Mind your business. Now, options. Either ipatayo or ipahiga. Tulad nito. Bakit kailangan ting tabunan?
tabunan ito kasi pag may daga, it's very dangerous na ito'y kakainin ng daga. So, logical kasi yung magtatanim ka. Kailangan ng utak minsan. That's in the Bible, Sirach 8:1, use your common sense. So, paghayaan mo ito na open, walang takip na lupa, this will be attacked by insects and animals. Isip-isip ka naman dyan, baser ko. So, the best thing, pwede ito patayo, pwede pahiga. Ha? Tulad nito, di ba, nabubuhay. Pakita mo, Tors, yung evidence kasi ako, nag-aaral ako ng law. Gusto ko evidence, ito, ebidensya. Baka sakaling mamunga, therefore, sayote will be reproducer. Subok-subok lang yun. Tandaan nyo, ang buhay is ganun. So, is what we call experimentation. Experimentation is doing something. Either to become successful or to become failure. If it is failure, repeat it again and again. Huwag kang susuko. Ganun ang prinsipyo ng buhay. Kaya, hindi talaga nagtagumpay yung tao, isa pang bisis, sinubukan niya, umayaw na. Thomas D. Edison, sabi niya, I tried 1,000 times. When I reached 1,001, I became successful in the invention of incandescent bulb, yung television natin, at marami pang iba. Nasunog ang laboratory niya, cost of billions, sabi niya, nasunog man yun. Pero hindi nasunog yung laman ng utak ko. Yun ang sinabi niya. He started it again and again. Pero ikaw, isang subok, dalawang subok, tatlong subok, apat na subok, sumusuko na. No wonder ganyan ang buhay mo. No wonder ganyan ka lang. Ako, bakit ako nakatayo ng farm resort? Kasi hindi po ako sumusuko. Kinubid, walang pumasok kahit isang turista. Binagyo, tinumba lahat. Pati tanim natin at ang mga facilities natin dito. On the way pa ngang recovery. Sabi ko, yung facilities lang ang natumba pero may-ari, buhay pa. At marami pa akong pwedeng gagawin. Kaya nga pinagpatuloy ko. After 2 years, 3 years, after the super typhoon audit in Bohol, kasi dito pong mata ng typhoon, I'm able to restore the place. Bakit? Isa lang. I know God is in my side. That's true because Luke 1:7, everything is possible with you if God is with you. Kasi lahat posible sa Kanya. Romans chapter 8, walang tutumba sa iyo if God is with you. Yung kagandahan pag may Panginoon ka talaga sa buhay mo. Pero yung lakas ng loob ko to start it over and over, to repeat it as many as I can. May kasabihin nga, as long as buhay ka, may pag-asa. Yun ang aking prinsipyo. Kaya, nabubuhay itong money tree. Kahit ano na lang, may niyog doon. Pakita mo, Tors. Ang dami ng bunga sa baba, Tors. Oh. Makain na yan, balang araw. Pwede yan akyatin ng daga kasi walang harang doon sa puno niya. Kasi ang liit nga. Ang baba. Maraming tanim dito, namumunga yung iba. Ganon. Bakit hindi po ako sumusuko, hindi po ako umayaw? Yun ang gusto kong gagawin mo sa buhay. Ikaw, you will question me, you will attack me, you will bash me. Tiningnan ko yung Facebook, kanina may nagsabi, mali daw yung tanim kong niyog. Kasi hindi ko naniwala yung lagi katong turok na stunga ba. Kasi walang scientific study dyan eh. At saka wala naman yan sa PCA, wala rin yan sa agriculture, wala rin yan sa mga ninuno namin. Sabi-sabi lang. Kasi yung mga puto talaga, nahuhulog yun. Pag season talagang tinghulog, lalo na pag may insektong matake, bakukang o daga. Pero mayroon ring mga nag-survive. Sabi niya, ang dami doon niyang tanim. Kaya yung iba, pangit sila mag-comment sa akin. Instead, constructive, sabi lang, mali ka, nagkakahiya ka, wala kang utak. Ganon. Yung mga malapad yung pag-unawa, ang gawin nila, they will put something sa aking Facebook. At sila ay mag-comments ng maganda ba? Constructive, ganon. Instead, mag-constructive yung iba, negative. Kaya, ayaw kong ganon. So, ganito. Tabunan natin to avoid daga. Lagyan natin ng kahoy. Kasi i-check natin ito araw-araw. Ito lang kasimple. At ito'y gagapang tulad nito. Ebidensya. So, hintayin natin mamunga yan. Kasi ako, very positive na lahat ng tinanim ko bubunga talaga. Okay? God bless.